Yo, what's up kakamay? So, panibagong vlog na naman tayo ngayon. So, for today's vlog mga kamay, pag-uusapan natin yung first and second day ng Jackie Lou. Yung revenue challenge si Badyaper, $10,000. So, bago tayo tumungo dun sa pinaka nila, discussion natin dun. So, muna tayo. Mag-news update muna tayo dito sa Lucky 9. So, last day na po ngayon ng revenue update nila. Kumbaga itong 31 kasi mga kamay, bonus na lang talaga. Pero most likely kumbaga adapt pa rin yan sa revenue nila, pero ngayon kinuha ko na yung parang details sila nung day 30. So titingnan natin yung percentage nila, yung completion niya, kung ilang bang percentage yung nakuha nila dun sa $3,000 para makita po ng mga viewers natin kung how far kumbaga yung tinahak nila dito sa challenge ito. At congrats nga pala sa lahat dito ng kasali. So kumbaga yung nasukat nyo po yung channel ninyo, kung hanggang sa mong capacity, kung nasa na po kayong level when it comes po dito sa Pure Vlogs mga kamay. So pero anyways, yung Fruits Flavor mga kamay na revenue na nakuha ninyo dito is hindi na po siya biro, kasi as a small YouTuber mahirap na po siya makuha. So lalo na pag Pure Vlogs po mga kamay. So lahat po ng information mga kamay mapapanood niyo po sa screen natin para masundan niyo po ako. So, syempre, yung ranking i-base natin sa revenue update ni Badyaper. So, yung number 7 mga kamay, si Mercy Perez Official. So, meron siyang subscribers count na 5.16k. So, tumas na during the challenge. So, day 30 kagabi, $133 yung nakuha niya. So, pag kinuha natin yung 133, pag pinasentage natin sa 3,000, nasa 4% lang po ang nakuha ni Mercy Perez dun sa out of 3,000. Kasi nagde-daily average lang po siya ng $4.43 per day sa 30 days na yon. So kumbaga dapat minimum is 100. So ngayon pag nagdagdag pa siya ng 4.43 pa rin sa day 31, mamaya ang total revenue niya is aabutin ng $137.43, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 7,804.84 pesos. So, yan yung mga sahod na ganyan is parang tulad ko rin, small YouTuber talaga. Pero at least na makakasahod po si Mercy Perez when it comes sa Pure Vlogs po mga kamay. Kaya congrats pa rin kay Ate Mercy. So, kailangan na natin i-improve yung yung channel natin. So, tuloy-tuloy lang. So, yun. Number 6 mga kamay, si Kabangas Vlog. So, meron siyang 10.3k na subscribers. So, nakuha niya kagabi sa day 30 is 451. So ito rin po ang gusto ko ma-reach mga may 300, 400 ganun na level as a small YouTuber. So si Kabangas na-reach niya na po. At syempre nagkaroon siya assessment sa channel niya na kumbaga kailangan lang talaga niya magpursige sa pag-vlog mga kamay. So ang percentage po niya is 15% yung nakuha niya doon sa 3,000. So out of 3,000 mga kamay. So medyo malayo. At nag-average po si Kabangas daily ng 15.03 sa 30 days na yun. So every day. So ngayon mamaya pag once na 15.03 pa rin makuha niya, ang total revenue niya po is $466.03, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 26,466.03 pesos. So gross po yan mga kamay, pero mahirap na po yun ma-achieve ng isang content creator na tulad namin, Kabangas na small YouTuber. So kumbaga gagapang ka. Kumbaga kung meron kang views lang na mababa. So tulad ni Kabangas ako, so mahirap po yan na i-achieve. So anyways, congrats kay Kabangas at ituloy mo na yung pag-vlog. May future pa. Nakita mo naman sa channel mo. So number 5 mga may, si Kasilong TV Official. So meron siyang subscribers count ng 29.3k. So day 30 kagabi, nakakuha na po siya ng $1,100. So grabe na po ito mga kamay. So yung percentage niya dun sa 3,000, nakakuha lang po siya ng 37% dun sa out of 3,000. So 1,1 divided by 3,000, 37% po ang na-achieve niya. So nagde-daily average po si Kasilong ng 36.67. So hindi na po biro yung mga kamay. Pag tinayin po sa 50, almost magkano ba? 1,500 ang pinakamababa. So mamaya pag 36.67 pa rin makuha niya, ang total revenue niya po is $1,136.67
So pag kinonvert po natin sa Philippine peso, that's around 64,551.30 pesos. So grabe, ang laki po niya mga kamay. So ano po yan mga kamay si Kasilong, hindi yan talagang sobrang lakas ng views mga kamay. Kumbaga nadaan lang talaga sa sa vlog tsaka sa sipag mga kamay. So grabe, kumbaga ganyan lang, lalo na pag lumakas pa yan. So mas times 2 ang makukuha ni Kasilong mga kamay sa when it comes po sa Pure Vlog. So good luck kay Kasilong. Ayan, tuloy-tuloy lang at congrats at yan, ang sarap niyan kumbaga namnamin pag once na sahod na is kailan bang sahod ito? Para ngayong September mga kamay. So congrats. So number 4, si Kuya Dang TV, si solid pangit. So meron siyang subscribers count na 59.9k. So almost 60k na po si Kuya Dang. Day 30 kagabi, $1,208 na nakuha niya. So naglaylo na to si Kuya Dang. Kumbaga parang siya nag-concede na sa challenge kasi mahirap na talagang i-achieve yung 3,000. So ang nakuha niya pong percentage doon is 40% lang po out of 3,000. So nagdi-daily average po si Kuya Dang ng $40.27 per day. So laki na po yan, almost 2,000 plus, di ba? Grabe. So mamaya pag nag-update si Bayjapper, $40 pa rin makuha niya. Ang total revenue niya po during this challenge is $1,248.27 mga kamay, which is pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 70,889.06 pesos mga kamay. So grabe, ang laki din. So pero nagano yan si meron ding self challenge si Kuya Dang, parang iniirit yata ng 6 digits. So yun ang pagkakalam ko. So anyways, very close siya doon mga kamay. Congrats kay Kuya Dang. Number 3, ito si Marjorie Feliciano mga kamay. So na-stuck talaga sa number 3. So na-hold niya yung number 3 spot. So meron siyang 12.9k na subscribers. So konting lang, ikot na lang mga kamay, 13k na po siya. Day 30 kagabi, ang nakuha niya pong revenue is 1,759. So grabe po yan mga kamay. That's around 59% yung nakuha na percentage dun sa 3,000. So labas kalahati po mga kamay. Nag-average po si Marjorie ng $58.63 per day dun sa 30 days mga kamay. Grabe. Alos po 3,000 per day yung ang revenue ni Marjorie sa vlog. So ngayon, pag yan nagtuloy-tuloy, mamaya pa nag-update si Bayjapper, 58 pa rin makuha niya. Ang total revenue po ni Marjorie is around $1,817.63. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, 6 digit po si Marjorie mamay, 103,223.40 pesos mamay. So ang palitan po is 56.79 yata as of now, September 2. So grabe. Gross po yan, pero laki po niyan mamay sa when it comes to Pure Vlogs. Kahit na medyo bawasan natin yung membership mamay, so sobrang laki pa po mamay ang nakukuha. Kasi nag-average talaga si Marjorie ng sabi ko nga sa inyo 30 hanggang 50 na sa Pure Vlogs po mamay. Wala na pong membership yun. So congrats kay Marjorie at dagdag din yan sa revenue for the past 2 months mamay. Ganda ng pasok ng revenue sa kanya. So eto na mamay, yung number 2, si Kuya Noli Vlog. So si Yo 144k ang subscribers count niya. So nag-live stream na po siya kagabi kasi tapos na po yung challenge. Kasi yung updating lang naman yan lang naman yun So pandagdag lang yung mga revenue sa vlog. Pero ang live stream din na po yung kasali. So day 30 kagabi, nakakuha na po siyang 2,519. So 84% po ang nakuha niya out of dun sa 3,000 mga kamay. So siya po very close mga graduate. So hindi ko alam kung madadagdagan pa siya ng malaki o malay natin makagraduate. Antayin natin mamaya. Nag-average po si Kuya Noli ng $83.97 mga kamay. So pag yan pa rin mamaya nakuha niya 83 or 84 halos. Ang total revenue po ni Kuya Noli is $2,602.97. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, that's around 147,822.48 pesos. So grabe po yan, laki po niyan mga kamay. So si Kuya Noli mga kamay, kahit na walang challenge talaga is talagang kaya niya na makakuha ng 6 digit dahil sa dinadaan niya talaga sa sobrang kasipagan sa pag-upload. So minimum po 3 uploads per day. So nagma-maximum siya 4, minsan 5 sa isang araw. Grabe mga kamay. Kahit na small volume ng views, pero dinadaan niya sa maraming upload. So kaya ang lupit ni Kuya Noli. So ito mga kamay, yung syempre
yung pinaka number 1 champion ng Battle of Champions. For 2 consecutive months mga kamay, siya ang number 1, tapos siya nang declared as champions, at siya din ang nakakuha ng history sa pinakamalaking revenue sa pa-challenge sa Pidjapper. So si Kangiti, si Step Official Vlog, at meron siyang subscribers count na 33.2k. So day 30 kagabi, nakakuha na po siya ng $3,392. So siya lang po ang nakagraduate dito sa Battle of Champions. So percentage wise mga kamay, lampas po yan, 113% po ang nakuha niya. So lumampas po sa 3,000. So nag-average po siya si Kangiti sa 30 days ng $113.07. So kumbaga mamaya, pag yan pa rin nalagdag niya, pwede siyang pumalo ng ng total revenue ng $3,505.07. So pag kinonvert natin yan sa Philippine peso, muntikan na mga kamay sa 200k, 199,052.74 pesos. So grabe mga kamay. So 400 plus almost 200, almost 650. Woo! Grabe. Ang lupit mga kamay. So sabi ko nga sa inyo, yung revenue for the past 2 months ni Kangiti is halos 2 years ko po yan na revenue or sahod sa abroad. So halos po. Kasi yun nga, during the time mababa yung sahod natin. So yun. Kaya congratulations sa Lucky 9. So nakagraduate man ngayon hindi. At least mga kamay, maganda yung tinakbo ng channel ninyo during the challenge. So kaya i-enjoy nyo yung fruits of labor nyo pag mas nakuha nyo po yung kapag kumuwi kayo ng pag-enjoy nyo, para at least ma-rewardan nyo naman po yung sarili nyo. So anyways, mga kamay, yun lang dito sa Lucky 9, at dadako na tayo syempre sa ating pag-uusapan. Syempre ito na ang pinaka malupit, yung Jackalo mga kamay. Syempre pag-uusapan natin to, at halos 2 days na pong ang natapos, kasi September 1 kapon, September 2 na ngayon. So hindi ko po in-include yung August 31 kasi halos papasok pa po yung most likely revenue sa August 31. So talagang starting ng September 1 ang kinuha ko mga kamay na-upload. So yun mga kamay, yung usapan dito sa Jackalo Revenue Challenge is $10,000 mga kamay. Tatlo po sila, si Jabber Sniper, si Keeper Bros, tsaka si Louie TV. So ngayon mga kamay, na-discuss ko na nung nakaraan, ang daily revenue target nila para ma-reach nila $10,000 during this challenge is dapat meron silang $333.33 per day to be exact. So ngayon, nagano ko ng RPM mga kamay. So ito pong pinaka minimum dapat na makuha nila, hindi na sila pwedeng bumaba dyan. So per 1,000 views dapat meron po silang 3.2 na RPM. So $3.20. So pag bumaba po dyan, most likely baka hindi po sila maka-graduate ng 10k. So pag tumaas, mas maganda. So may chance na kuwari naging 4 ang RPM per 1k, mas malaking chance na maka-graduate sila sa $10,000. So ngayon, yung details mo mga kamay, kinuha ko sa kanilang channel. So September 1, September 2. So like I said kanina na hindi ko naman po include yung August 31 din na upload kasi mostly papasok po sa August 31. So may additional doon na revenue na papasok po sa 1, pero kumbaga konti na lang po. So dito lang ako nag-focus mga kamay sa September 1 and 2 as of now. So kung may dagdag dito na upload sina Pidjapper, si Keeper, tsaka si Louie, baka hindi ko na po na-include. So anyways mga kamay, eto na. Unahin natin si Louie TV mga kamay, si Kapanalik. So makikita natin dyan yung details sa harap ninyo para masundan nyo po yung sasabihin ko. So Louie TV, so meron siyang 241k na subscribers. Siya po pinakamalit na subscribers count is sa tatlo. So nakapag-vlog na po siya ng dalawa nung September 1. So yung unang vlog niya, nakakuha po siya ng views count na 33,000. So ang estimated revenue niya doon is $105.60. So sa 3.2 po ito mga kamay, sa lahat silang mga kamay ng tatlo. So second vlog, 32,000 views mga kamay, which is nakakuha siya ng $102.40 na estimated revenue. Pag tinotal po natin yan during within the days ng September 1, that's $208 mga kamay. So short si Kapanalig ng 100 plus mga kamay sa minimum dapat. So pero akit pa yan as time goes by. So magdadagdag pa yan. So ngayon ng September 2, ngayon pala, may
So isang vlog pa lang po si Kapanalig, which is nakakuha siya ng 19,000 views. So pag kinuha natin estimated revenue niya, that's around $60.80. So hindi ko alam kung mag-upload pa mamaya si Kapanalig kasi 60.80, napakalayo po yan sa 333 mamay. So kumbaga mas lalong lumalaki yung visit niya ni Kapanalig pag laging short sa revenue per day. So kumbaga kailangan niya mag-abol. At yun nga mamay, hirap sila ngayon kasi may bagyo yata tsaka maulan. So kumbaga hindi nila ma-execute yung gusto nilang plano sa vlogging, which is si Kapanalig magpo-focus sa bundok. So hindi po sila makapagpunta sa bundok kasi nga delikado. Pati si Keeper motovlog hindi rin. So kasi basta laging kalsada at saka maulan. So kumbaga very kumbaga delicate, kumbaga delikado. So kasi madulas yung kalsada at saka baka magkasakit sila. So si Japper naman mamay, dagat. So hindi makapagpalahod kasi masama ang panahon. So ang lakas ng alon, tsaka hindi po talaga siya safe. So anyways mamay, dadako na tayo sa pangalawa. Si Kiefer Official Vlog. So meron siyang 1.59M or million na subscribers. Siya pong pinakamalaki. So nakapag-vlog po siya ng September 1 ng dalawa din. So yung unang vlog niya, yung views count niyon is 12,000 views. So nakakuha siya ng $38.40 na estimated revenue. So 3.2 din yan mamay na RPM. Yung second vlog niya, 11,000 views. Nakakuha siya ng $35.20 na estimated revenue. So pag tinotal natin yan, yung September 1 niya, that's around $73.60 mamay. So malayo po sa 333. So okay lang yan mamay. Malay nyo, baka mayroong mag-viral si Keeper na vlog na syempre nga antay lang natin. Kumbaga nagpapano yan, kumbaga Fernando po, papatalo muna, pabugbog muna. So tingnan natin kung makaka-recover. So anyways kanina, ngayon na September 2, nakapag-vlog na din po siya ng dalawa din. So yung vlog na yon, yung unang vlog ng September 2, 7,600 views na nakuha niya. So nakakuha siya ng $24.32 na estimated revenue. So yung isa naman, latest lang, so an hour ago, 1,100 views. So nakakuha siya ng $3.52 na estimated revenue. So pag tinotal natin yan, that's around $27.84 mamay. So kung yan mag-aakit pa, mas lalaki yan. Pero as of now, medyo 27, sobrang layo po sa 333 mamay. So 2 days na po silang deficit para po sila ni Kapanalig based dito sa estimation natin sa sa vlog nila mamay. So pure vlog po to mamay, wala pong perks. So yan pong update sa kanila. Estimation lang po yan mamay. Ang actual bukas po sa update ni Lovely o ni Pangit. So anyways, ito na. Pinakalas, syempre, si Japper Sniper Official. So 958k na subscribers mamay. Nakapag-vlog po siya kahapon ng dalawa din. So unang vlog niya, nakakuha siya ng 58,000 views. So nakuha niyang revenue doon, estimation is $185.60. So pangalawa, 57,000 views. Nakakuha siya ng $182.40 na estimated revenue based sa 3.2 na RPM natin. So ang total po niyan kagabi, that's around $368 mamay. So lumampas po si Japper sa first day. So kumbaga na-hit niya yung 333. Lumabis pa ng konti. So ngayon, September 2, ay nakakuha naka-upload na rin pala si Japper ng dalawa. So unang vlog niya sa September 2, nakakuha siya ng 43,000 views count. So $137.60 ang estimated revenue. Yung second vlog niya, so latest lang po to, an hour ago yata, 4,000 views. Nakakuha siya ng $12.80 na estimated revenue. So pag tinotal natin yan, that's around $150.40 mga may. So halfway dun sa sa $333.33. So pero tatas pa yan mga may kasi bago pa lang upload yung isa. So malamang sa malamang mahit din po ni Japper yung minimum sa daily. So 333. So yan po mga may. At least meron kayong information dito sa tatlo sa Jackie Lumamay. At medyo behind po yung dalawa, lalo na si Keeper mamay. So kumbaga supportan niyo po. Sabi nga ni Japper, hindi naman to talagang talagang paungusan kung sino mauuna or mahuhuli. Ang lang to is friendly competition para just lang kumbaga
challenge lang po sa kanila para once na ma-enhance yung nila creativity when it comes sa content mga kamay. Yun na naman talagang pinaka dito, ang pinaka isa sa mga objective nila. So lumabas yung tunay nila na diskarte sa pag-vlog mga kamay at magustuhan ng mga viewers at the same time pinopromote naman talaga ni Javan na puntahan niyo po yung vlog ni Kapanay at ni Pimper Bros kasi maayos po yung mga content nila. So yun po mga kamay, at least napakita ko po sa inyo yung impormasyon. So inulit ko po yung sa ating estimation lang para magkaroon na kayo ng parang unang bungad sa nila, sa revenue nila. At yung actual talaga is bukas po mangyayari. So yun po mga kamay, sobrang thank you po sa lahat ng mga kapatid at manood itong vlogs natin. At lagi pong paalala ni Bidogs po mga kamay na abangan nyo po yung panonood ng vlogs natin sa lahat ng content creators sa pinapalo nyo. Pati na rin ako mga kamay. Don't skip ads kayo mga kamay kasi alam nyo na dyan po kami may establish talaga. Lahat kami ng content creators. So, paano yung mga kamay? See you sa next vlog po natin mga kakamay.